Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Maraming salamat doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa that you visit this channel. Magandang hapon din doon sa mga viewers natin, mga subscribers natin na nandito ngayon sa ating bansa, sa Pilipinas. This afternoon, medyo controversial yung i-discuss nating topic. As usual, ito yung marami ng mga discussions sa mga forums, yung mga press conferences ng sari-saring mga tao na nagdi-discuss with regards to this issue. Some of them are political analysts, some of them politicians, government officials, and some of them ordinary persons, ordinary citizens of this country. At ito yung i-discuss natin ngayong hapon na ito. But before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo na sana kindly subscribe, then like and share this video to your friends para naman lumaki ang community natin. This afternoon nga, itong topic na pag-usapan natin is with regards to the General Appropriations Act na pinirmahan ng ating Pangulong Marcos. Ngayon, maraming mga tanong. Ano kaya ang mangyayari kung magiging unconstitutional itong batas na ito that involves the national budget of our country for this year? If the Supreme Court will roll out na itong batas na pinasa ng Kongreso na puno ng kontrobersya at iskandalo at mga paglilinlang sa mga taong bayan ay nandyan sa batas na ito. So, ibig sabihin, it is centered towards corruption. Talagang it is intended to corrupt the money, pera ng taong bayan. So, ang tanong ng karamihan, is there a big possibility na mag-declare ito ng Supreme Court na unconstitutional? Napakalaki po. Kung suriin nating mabuti, talaga ang daming violations nitong pagpasa ng batas na ito sa budget ngayong taon na ito. Yung nga ang sinabi nila, this is the most corrupt budget in the history of the Philippines. At totoo yun, doon sa mga kasong sinampa sa Supreme Court, kalakip doon ang maraming mga reklamo. Hindi lang yung blanco na mga budget amount sa Bicameral Conference Committee report. Hindi lang yun. Hindi lang yung mga hindi pinilapan ng Technical Working Group na pinasa doon sa enrolled bill na yun ang basihan ng GEE para mapirmahan ng Presidente. Ngayon, marami pang mga puntos na dapat ikonsidera ng Supreme Court para itong batas na to, itong batas budget na GEA ay mapawalang bisa. Unang-una, yung pagkaltas ng budget ng Department of Education. Kasi nakalagay sa ating Constitution na ang prioridad ng bawat budget ng ating bansa taon-taon should be the education of the children, of those who are going to school and seeking education.
Yan dapat ang magiging priority na magkaroon ng malaking budget. So anong nangyari? Nagkaroon sila ng huling remedyo doon sa pagkaltas nila sa DepEd ng napakalaking halaga na magiging pangalawa na lang ito sa priority na lagakan ng budget ng ating pamahalaan. At lahat na pundo, karamihan ay napunta sa Department of Public Works and Highways. Alam naman natin kung ano ba ang pakay nila na linagay dyan sa DPWH, kasi nandyan ang maraming source ng korupsyon na sila ang nakikinabang sa mga projects na lang. Any kind of projects nandyan, at dyan sa mga projects na yan, dyan sila kumukuha ng komisyon. Yun ang katotohanan. Ngayon, nagkaroon na sila ng remedyo. Kunwari, pinalabas nila na mas mataas mataas pa rin ang budget ng Department of Education. But napaka-questionable, kasi yung mga institusyon na dapat naman hindi isama sa educational system natin dahil hindi naman sila nagtuturo ng ladderized na sistema ng edukasyon tulad ng TISDA, ay sinama nila para lang tumaas ang budget ng DepEd at malpasan ang budget ng DPWH. Pero yan, kinwestiyon pa rin sa Supreme Court dahil ang katotohanan, napakalaki ng gap between the budget of DPWH and the budget ng DepEd. So, isa yan sa mga puntos na sinampa ni Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ongab tungkol sa unconstitutionality ng GAA 2025 Budget Act. So, ang nangyari, napakalaking question yan. Kung yan, sang-ayunan sa isa sa mga punto na maging dahilan na ang GAA ng 2025 ay magiging unconstitutional at unimplementable. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-implementa. Isa rin sa additional na complaint na final ni Attorney Vic at ni Congressman Ongab ay ang pagkaltas ng subsidiya sa PhilHealth amounting to around 79 billion na kalagay sa ating Constitution. Isa sa mga priority dapat na ilagak dyan sa budget tuwing taon bukod sa edukasyon ay ang health ng mamamayang Pilipino. At yan hindi nangyari sa budget na ito dahil hindi nga linagyan ng subsidiya ang PhilHealth para pakinabangan ng kanyang mga members. So, ang nangyari, isa ito sa mga discrepancy ng GEA na pinasa ng Bicameral Conference Committee. So, dalawa na yan. Ang pangatlo, itong mga questionable mga blankong budget amount sa mga ahensya. Pagkatapos, dumaan sa technical working group, yan na ang naging resulta. Na ang napunta sa enrolled bill, may mga amount na, pero galing sa bicameral committee, mga blanco. Yung nga, marami nagtatanong, sino ang naglagay? Sinagot ko na yan sa mga nakaraan kong mga vlog. Naalangan naman sila lang mag-decision yan. At alangan naman si Kimbo. Si Kimbo naman, naghugas kamay. Typo error lang po ito. Pero sa katotohanan, alam niya yan kung sino talaga ang nag-utos sa kanya na ilagay yung mga halaga na yan. Kaya ngayon, para talagang
malaman kung ano ba talaga nangyari dyan sa stage na yan na piniprinta ang copy ng Bicameral Conference Committee report. Nag-file ng petition din sina Attorney Vic at saka si Congressman Ongab na alamin. Ito naman naka-address doon sa Senado at saka sa Kongreso para alamin kung sino ba ang mga member ng technical working group diyan sa Bicameral Conference Committee, kung sino ba ang mga membro niyan para directly sila ay matanong. Sinabi ko noon nung the past vlog, sabi ko medyo mahirap kung mayroong mag-witness diyan kung sino ba talaga ang pumirma. Malamang iipitin din nila yon. Pero siguro sa ganitong paraan na alamin yung mga pangalan, I don't know kung sino ang conduct na investigation para dyan. Kasi kung ang mangyari, malaman na natin kung sino yung mga staff na yan, nasa committee na yan, sa technical working group, sino kaya ang mag-conduct ng investigasyon para dyan at paano nila gagawin yun, lalo na ngayon napatapos na ang 19th Congress. So medyo mahirap yung sitwasyon na yan kasi sa totoo lang kung malaman yan at dadaan sa matinong investigasyon, pati si Kimbo liable yan sa paglabag sa ginawa na yan na pag-fill up ng mga blankong information dyan sa report na yan na binigay doon sa enrolled bill na basihan ng GAA sa Pangulo. So para sa akin klaro naman at klaro sa atin lahat kung sino ang nag-utos na maglagay ng mga halaga na yan. At nakapagtataka din hanggang ngayon hindi masagot-sagot bakit pinirmahan din ng mga senador yung Bicameral Conference report. Bakit pinirmahan? So maraming haka-haka tungkol dyan at alam na natin, tayo lang sa sarili natin, alam natin kung ano ang dahilan dyan. Ngayon, ito kasi falsification of legislative documents daw yan ang pangalan niyang violation na yan, which is tantamount to imprisonment tulad ng forgery at falsification ng public documents. Ganyan daw ang magiging parusa doon sa mga mapatunayan na nag-commit ng ganyang kasalanan. Ang pag-forge, pag-falsify ng mga dokumento galing sa legislatura. So, kung yan ay may patupad at magkaroon ng matinong investigasyon, delikado si Congresswoman Kimbo. Yan. Ito naman siya, hindi naman babalik pagka-congresswoman dahil tatakbo daw na mayor ng Marikina. Pero kahit na tatakbo pa siya, manalo man siya o matalo, kung maituloy ito ang pagsampa ng kaso diyan sa mga na-involved diyan sa pag-iba, ang paglagay ng mga halaga, mga amount diyan sa blank na mga ng report na Bicam report, liable pa rin sila. So ngayon marami nagtatanong, ano kaya kung maging unconstitutional itong JEA na to? Ano mangyayari? Marami akong narinig na mga haka-haka, mga idea, mga opinion. Nang tinanong na si Bersamin with regards to opinion niya dyan sa pagsampa ng kaso laban dyan sa JEA na naka-address sa kanya na is Bersamin, ang Speaker of the House na si Martin Romualdez at saka presidente ng
Senado na si Jesus Escudero, naka-add sa kanila yung complaint. So, ang dalawa nagsasalita. Si Escudero nagsabi, walang problema yan, magsampa kayo kung gusto nyong magsampa. Si Martin Romualdez naman, pag-aralan pa daw niya. I'm still studying. So hanggang ngayon, hindi pa niya malaman kung ano nasasagot niya. At si Bersamin naman nagsasabi na masyadong maaga pa kung sabihin ko kung ano kaya ang maging decision ng Supreme Court with regards to that petition. Ngayon, malalaman natin na itong mga tao na to may pag-alinlangan. May alinlangan sila. Hindi sila nakakasigurado sa kanilang mga sa circumstansya na mangyayari pagkatapos ng pag-file ng reklamo na ito. Sa akin naman, malamang ito magiging unconstitutional ng Supreme Court. By idea lang naman to, hindi naman natin pinapangunahan ang Supreme Court, but with the grounds that are presented, like ang issue ng PhilHealth, ang issue ng education, and this blank budget amounts para sa mga agency, napakalaki ng porsyento na ito ay magiging unconstitutional at hindi pwedeng i-implement. So, magkaroon ng TRO ito, at habang tumatakbo ang mga araw, mapipilitan ang ating pamahalaan na i-adapt yung budget ng nakaraang taon. So, mangyayari kung i-adapt yung budget sa nakaraang taon, maraming nagsasabi. Merong isang congressman dyan nagsasabi na talagang sinadya daw ito ni Attorney Vic at saka ni Congressman Ongab, dahil nga sila ay kaalyado ni President Rodrigo Roa Duterte para maibalik yung pondo ni BP Sara. Siyempre sinabi ni Congressman Ongab, hindi siya, walang politika yung pag-file niya nito. Sabi naman ni Attorney Vic, sabi niya ay hindi yan ang interest namin. Hindi yan ang interest namin na para maibalik ang budget ni BP Inday. Nagsasabi kasi nito yung isang congressman na taga Ilocos, taga San Fernando, La Union, taga La Union, na nagsabi na yun lang daw, it is a gambit, it is a plan that they were hatching bago nila maisampa ang kaso na to, or before the expose. Yan talaga ang iniisip. Ngayon, kung ako ang tatanungin, ito ba talaga ang plano ni PRD, ni BP Sara, na questionin yung GE para maibalik maging ang budget ay nagagamitin ay ang budget ng nakaraang taon para sa advantage niya. Kung sabihin ko, hindi naman yan intention ni BP Sara, pero kung yan ang mangyari, mabuti, mas mabuti na yan ang mangyayari. Bakit? Kasi nakakasigurado kami kung yung budget na 1.4 billion na ibibigay kay BP Sara, na kinaltasan yun na almost 1.1 billion, kaya naging 700 billion na lang na iwan kay BP Sara. Kung basihan natin yung previous year's budget, that was around 1.4 billion. Kung maibalik kay BP Sara, mas maganda, mas mabuti, dahil maraming taong makikinabang, dahil alam namin na hindi nanakawin, hindi kukurakutin ni BP Sara yung halaga na yan, at makarating yan doon sa mga beneficiary at doon sa mga taong karapat dapat o kailangan talagang tulungan, yung mga maralitang Pilipino, na yun ang sentro ng programa ni BP Sara sa pagtulong sa mga kapos sa buhay na mga mamayang Pilipino.
Di matutuwa pa tayo niyan kung ganyan. Kasi alam naman natin, itong mga congressman na to na takot na hindi maaprubahan o ma-disapprove o maging unconstitutional itong budget na to dahil napaloob dyan sa budget na yan ang mga ayuda, intended doon sa ayuda, ang AX, ang AKAP, ang MAIF, ang TUPAD, nandyan lahat. Yan ang gusto nilang makuha para mapakinabangan ng gusto at magagamit sa eleksyon. Yan ang kanilang kinatatakutan. Kaya alam natin yan. Kaya kung ang magiging budget ay yung budget sa nakaraang taon, mas maganda. Sana magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional at hindi pwedeng i-implementa ang budget na yan na pinasa ng Bicameral Conference Committee na puno ng korupsyon. So magpapasalamat pa mga tao dyan. Magpapasalamat. Yung sinabi na ginawang hostage daw ang budget dahil sa reklamo na yan. Hostage? Paano hostage? Di naman yung pera yan. Pera namin yan, pera ng mga taxpayer yan. 6.325 trillion yan. Huwag mo sabihin in-hostage yan, hindi lang ninyo pera yan. Siguro nagbabayad din kayo ng taxes. Pera ng buong bayan yan. Kaya hindi yan pwede i-hostage. Para kanino? Para sa... Magkano lang naman ang budget ni BP Sara? Doon sa inasam-asam ninyo budget na gagamitin ninyo ngayong eleksyon. That's ilang billion yan. Kaya dapat lang talaga kung titingnan natin, itigil yan ng Supreme Court. Kasi yan, sobrang pagnanakaw yan, harap-harapan pagnanakaw. Nakita mo naman yun. Yung mga project tulad ng nasa DPWH, yung mga impact projects, na alam naman natin, yun ang gatasan, diyan nagsisimula ang korupsyon. Yun ang hindi binibito ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi yan, mga line item na yan, hindi niya binibito yan. Dinagdagan pa nga eh. Ngayon, yung mga unprogrammed funds doon sa construction, yung bibigay ng pera doon sa mga construction, lalo na yung mga construction projects na galing sa administrasyon ni President Duterte para maipatuloy, kailangan ng budget. Yun ang kanyang hindi binigyan ng pundo o binibito niya. Anong gamit ng bito mo doon sa unprogrammed funds na wala namang pundo yan? Kaya yan, para lang malinis tingnan na meron siyang binibito, pero actually walang kakwenta-kwenta yung bito niya dahil wala pa namang pundo yung unprogrammed funds na yan. Parang drama lang talaga para sabihin na nagbibito rin tayo ng mga program na dapat hindi natin ipapatuloy dahil hindi siya prioridad sa administrasyon na to. So yun nga, ang nangyari, binibito yung walang halaga na nakalaan sa budget natin dahil wala pang wala pang pera yan. Hahanapin pa lang ang pera dyan para sa mga project na yan. So klarong-klaro na ito focus niya ang mga tao para mamaniwala na talagang ginagawa niya yung trabaho ni PBBM. Ngayon, yung sa takot ng mga congressman na hindi matuloy, delikado sila. Kung hindi sila mamimigay ng ayuda ngayong eleksyon na to, tagilid sila. Baka yun lang ang the only chance for them to win this election is through the ayuda. Kung mawala yan, delikado sila ngayon na mawala sila sa kapangyarihan sa sunod na 20th Congress. Kaya yun ang kanilang ginigiit na talagang dapat maituloy yung budget na yan.
So, kanya-kanyang depensa na lang ang ginagawa nila para matuloy yung budget na yan. Pero itong lahat, magkaroon ng kaliwanagan kung ano man ang desisyon ng Supreme Court, wala tayong dapat ireklamo kung magdesisyon ang Supreme Court. At sa tingin ko, this will be a favorable decision na maibibigay ng Supreme Court doon sa citizens ng bansa na to. Medyo sa tingin ko lang magiging positive ang outcome ng decision nila. So we're praying, we're hoping na ganyan ang maging resulta niyan. At least meron tayong pag-asa, merong mga bagay na mangyayari na inasam-asam natin na mangyari. At ito ang pagpigil ng paglustay ng pamahalaan na ito ng napakalaking halaga para lang sa kanilang mga sarili. So hopefully the Supreme Court will decide in favor of the unconstitutionality of this budget, of this GE law. So antayin na lang natin. Hindi naman siguro magpabaya ang ating kataas-taas na hukuman at may bigyan nila ang tamang decisions with regard to this matter. And this is primordial concern ng lahat ng mga mamamayan, whether they were informed or not, kasi pera natin to. This is our money at ayaw natin mapasakamay lang sa mga walang hiyang mga politiko tulad ng administrasyon na ito. Then for other topics, with regards to the impeachment ng VP Inday Sara, medyo palinaw na hindi na talaga ipopostro yung impeachment case ni VP Sara, dahil up to the 7th na lang magkaroon ng recess ang government na to, ang kongreso na ito. So medyo dismayado ng husto ng mga makakaliwa with regards to what is transpiring right now. At sa tingin ko, this will favor Inday Sara. So unti-unti ang lahat na pangyayari ay pumabor kay VP Sara. Isa pa yung sinampa na kaso ni Colonel William Moore ng Quezon City, ang walang hiyang pulis na yan, na sumunod sa utos ni Martin Romualdez na sampahan ng kaso si VP Sara. Ang kaso ay dinorn down o dinismiss ng prosecutor office ng Quezon City. So hindi yung tinanggap na yan ay walang katibayan, walang nag-corroborate na witness na totoo yung pinagsasabi ni William Moore, na siya ay tinitreaten, na there's coercion, where in fact sila pa nga dapat ni Inday Sara ang magdemanda dahil nawalan nga sila ng cellphone dyan eh. Iwan ko kung naibalik ba yung cellphone na yun. At yung ginawa nila, napilit nilang dalhin si Attorney Zuleika Lopez sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, na wala pa naman kaso na hinain sa kanya. Dapat nga siya ang ididemanda. At iwan ko lang kung meron ng kaso na na-file si Attorney Lopez, kasi yung last information that we received is that she had decided to file a case. So a case might be in the offing for those who are involved in the attempted abduction of Attorney Lopez from the Batasan complex. So ito ang pangyayari na sa tingin natin, these are favorable events that favors the side of VP Sara. Sana patuloy itong mga ganitong pangyayari
para ultimately na yung mga maliliit, yung mga ganyang mga problema ay masurmount ng ni VP Sara going towards the presidential election by 2028. At ang isa pa rin itong sa kaso na with regards to the threat na inimbestigahan ng NBI, threat against sa mga tambaloslos at ni Lisa Aranita at kay PBBM, wala pang definite decision ang NBI kung ipatuloy nila yung kaso na yan. Uulitin ko sa mga sinasabi ko the past days na ang gusto mangyari ng NBI, that there is certainty of conviction kung i-file nila yung kaso with regards to the threat of PBBM, Tambi and Lisa Aranita. Kailangan daw hindi lang proof beyond reasonable doubt, kung hindi certainty of conviction. Maganda, talagang hanapan nyo kung paano ninyo bigyan ng logical explanation na talagang yung statement ni VP Sara ay tantamount to terrorism or violation against terrorism, anti-terrorism law, ma-qualify yung sinasabi niya. Nag-violate siya dyan sa batas na yan. Kasi yun ang gusto niyo ipalabas, na ang threat against the president is a violation of the anti-terrorism law. So medyo mabigat yan. Kasi kung basahin mo sa batas na yan, kung mag-initiate ka ng violation against that law, kailangan maraming tao ang maapektuhan sa ginagawa mo. If you are armed and dangerous and you possess lagay natin explosives that could maim or kill a lot of persons, ang intention, the only intention is to sow chaos sa publiko. Kaya gumawa ka ng ganyang terorismo. Pero in this case, paano kaya ninyo i-prove yan na yun ang intention ni VP Sara? Doon pa lang sa paano niya sinabi, it's very malaking argumento kung gusto niyong ipalabas na talagang may kasalanan si VP Sara doon sa mga statements niya. So ngayon, medyo napipigilan yung NBI dyan. Kasi marami rin namang magagaling na abogado dyan eh. Alam nila paano pag-qualify. Kaya hanggang ngayon wala silang linabas na decision with regards of filing a case against VP Sara. So, ito yung mga maliliit na bagay sa tingin natin na ginamit niya ng pamahalaan laban kay VP Sara, which ultimately came up favorable para kay VP Sara. So, ito nga, yung lagi kong sinasabi, they're coming up with another strategy that is through election. Kaya nga, ang focus nila ngayon is election na. Pero sa tingin ko, with the way things are going, even if they have all the lahat na paraan para mapaganda ang image ng kanilang mga kandidato, parang hindi nangyayari. At ngayon ang mga tao more responsive doon sa mga say advertisement or mga ads na binibigay ng mga kandidato ni PRD, mga endorsed candidate ni PRD. Makita mo naman sa response ng mga tao doon sa mga preliminary na mga pagpakilala ng mga ads na binigay ng media. Kaya ito, sa tingin ko, this will be very, very positive para sa mga kandidato ni President Duterte. And hopefully, things will go smoothly and will be going to the side of the people. At ito ang pagpapanalo sa lahat ng mga kandidato
ni President Duterte. So hopefully tayo ay magiging concerned din about this, and we should help PRD in the campaign for the promotion sa senatorial slate niya at itong mga kandidato ng congressman in their districts at yung mga mayor na mananalo in majority numbers dito sa eleksyon na ito. So ito ngayon, naantay na natin yung going back to the Supreme Court decision. We don't know kung kailan magbigay ng decision, but we are going into February na, almost February. So I don't know kung nailabas na ba yung mga saro ng mga budgets. At siguro yung iba nailabas, but I don't know kung ipapatigil ano kayang maging decision ng Supreme Court kung magkaroon ng TRO o anong paraan nila na makorek itong pagkakamali na to with regards to the General Appropriation Act of 2025. So tayo na lang natin na kung anumang development with regards to this problem, to this controversy, to this scandal. At nandito naman tayo to make an analysis and comments and opinions and our views with regards to the matter at hand. So maraming salamat sa pagdalo ninyo to listen to this broadcast, and hopefully we can give you more information about this event, this incident o pangyayaring ito. Ngayon, I would like to thank doon sa mga bagong subscribers. If we have not yet subscribed, kindly subscribe and like and share it to your friends. At kahit pa isang subscription lang, okay na sa akin. Then para mapalaki natin ang channel na to at magkaroon tayo ng medyo malaki na community dito sa Justin Talk News PH. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung saan man kayo sa mundo ngayon, meron tayong mga listeners from the United States. I know you have really magkaroon ng problem yung iba nating mga kababayan dyan sa US with regards to their immigration adjustment status, and hopefully things will happen not bad, unlike a lot of South American country citizens na who came from their country and going towards the US in an illegal manner, and medyo napabalik sila sa kanilang mga bansa. Ano rin naman yan, tama rin naman yan. Ganun naman talaga, kung pupunta ka sa isang bansa, you should follow kung ano man immigration laws ang meron sila. Kahit naman dito sa Pilipinas. And right now nga dito sa Pilipinas, napakalakas ng xenophobia. Yung paglagay ng implications na lahat ng mga Chinese ay ganyan ang kanilang image. Parang kinamumuhian sila ngayon ng ilang mga senador at ilang mga kongresista dyan sa Senado at Kongreso. Talagang ganyan yan. So kung gagawin natin, kung nasa Amerika man tayo, nasa US man tayo, susunod lang tayo at iwasan natin mag-commit ng krimen. Kasi yun lang naman ang tinitingnan nila meron kang ginawang krimen at susunod ka sa mga batas na pinairal sa bansang yan. So with this, maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat, at see you in my next broadcast.